Hello po sa iyo, Sir L. Itago niyo na lang po ako sa pangalang David. 38 taong gulang na ako ngayon, may maliit na pamilya at nagtatrabaho bilang elektrisan dito sa Maynila. Pero noong tag-init ng 2008, 20 anyos pa lang ako noon, estudyante, at yun ang unang beses kong makauwi sa probinsya ni Lola sa Iloilo ng mag-isa. Doon ko naranasan ang isang bagay na hanggang ngayon, kahit pagpikit ko, naroon pa rin. Lumaki ako sa Sampaloc. Sanay ako sa ingay ng jeep, sa amoy ng kalsada, sa liwanag ng poste na hindi namamatay. Para sa akin noon, ang mga kwento tungkol sa aswang, amalanhig, at kung ano-ano pang sinasabi ng matatanda ay pambatang panakot lang. Ewan ko ba, siguro dahil hindi ko nakikita, kaya hindi ako naniniwala. Pero isang gabi lang sa baryo na yon, lahat ng paniniwala kong yun gumuho. Ang baryo ni Lola ay nasa liblib na bahagi ng Iloilo, malayo sa kabihasnan. Ang daan papunta roon ay makitid, maputi kapag umulan, at halos kalahating oras na lakad mula sa pinakamalapit na kalsadang nadadaanan ng tricycle. Napapalibutan ito ng malalawak na palayan, mga puno ng niyog, at may isang malaking kagubatan sa may bandang silangan. Ang mismong baryo ay tahimik, iilang bahay na yari sa kawayan at kahoy. Malalayo ang pagitan at kapag gabi, tanging bituin at buwan lang ang liwanag kung wala kang dalang flashlight. Doon ako ipinadala ni Mama para samahan si Lola noong bakasyon at wala naman akong reklamo. Mahal ko si Lola at masarap sa pakiramdam ang simpleng buhay, malayo sa stress ng syudad. Sa ilang araw kong pananatili roon, unti-unti kong nakikilala ang mga tao. Isa sa mga napansin ko agad ay ang takot ng halos lahat ng taga-baryo sa isang matandang lalaki na kilala bilang Tio Berting. Nakatira siya mag-isa sa dulo ng baryo, malapit sa burol na ginagawang libingan. Bihira siyang magpakita at kapag nakakasalubong, halos walang tumitingin sa kanya ng diretso. Ang sabi ng mga tao, may agimat siya. Isang bagay na nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan, pero may kasamang malalim na sumpa. Noong una, kinikwento lang sa akin ni Lola yun ng pabiro, pero halata sa boses niyang may halong pag-iingat. Tuwing magtatanong ako tungkol kay Tio Berting, sinasabi lang ni Lola na mabuti pang wag nang alamin. Isang hapon, naglalakad ako malapit sa bahay ni Tio Berting. Kitang-kita ko siyang nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa kawalan. Hindi ko may paliwanag kung bakit pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi siya tumingin sa akin, pero pakiramdam ko nakatingin siya sa kaluluwa ko. Bumilis ang lakad ko pauwi. Makalipas ang 2 araw, kumalat ang balita. Patay na si Tio Berting. Natagpuan siya ng isang kapitbahay na nag-alala dahil ilang araw na raw walang usok na lumalabas sa kusina. Nakahiga siya sa kanyang papag, tila natutulog lang pero malamig na ang katawan. Walang nakitang foul play, pero ang usap-usapan sa baryo ay mas malalim pa sa natural na kamatayan. Habang inihahanda ang libing, nagkukwentuhan ang mga matatanda. Ayon sa kanila, ang agimat na taglay ni Tio Berting ay may madilim na kapangyarihan at bago mamatay ang nagmamay-ari nito, kailangan niya itong maipasa sa ibang tao. Kailangang may tumanggap
kusang loob man o sa hindi sinasadyang paraan. Kung hindi, ang kaluluwa ay hindi makapapayapa. Ang katawan, kahit ilibing, ay maaaring bumangon, hindi na tao, hindi na kaluluwa, kundi isang nilalang na ang tawag nila ay amalanhig. Noong narinig ko yun, napangiti lang ako sa loob-loob ko. Sabi ko sa sarili ko, pamahiin na naman ng mga matatanda. Hindi ko malaman kung bakit ba nila kailangan takutin ang mga bata sa ganoong istorya. Dumating ang araw ng libing. Simpleng seremonya lang. Dinaluhan ng iilang kamag-anak ni Tio Berting na nagmula pa sa kabilang baryo. Nakita kong inilibing siya sa maliit na sementeryo sa Burol, hindi kalayuan sa kagubatan. Pagkatapos noon, parang unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Pero may kung anong naiiba sa paligid. Hindi ko maipaliwanag noong mga oras na yon. Parang mas naging tahimik ang gabi. Mas mabigat ang hangin. Sa isip ko, baka epekto lang ng mga kwento. Isang gabi, may inuman sa bahay ng pinsan ko. Kaarawan ng kanyang anak, kaya nag-imbita siya ng ilang kabarkada at kamag-anak. Nagsimula ang inuman bandang 7:00 at dahil wala naman akong pasok, sumama ako. Lakas trip, kwentuhan at malamig na serbesa sa ilalim ng maliwanag na buwan. Lumipas ang mga oras at bandang 11:00, naisip kong umuwi na. Medyo mahilo-hilo na ako pero hindi naman sobrang lasing. Alam kong kaya ko pang maglakad. Nagpaalam ako at nag-alok ang pinsan ko na ihatid ako, pero tumanggi ako. Malapit lang naman ang bahay ni Lola. Siguro mga 10 minutong lakad kung dadaan sa maliit na shortcut malapit sa libingan. Alam kong may kakaiba sa lugar na yun, pero hindi naman ako natatakot. Malaking tao na ako at lasing ako ng kaunti, kaya lalo akong naging kampante. Ang daang tinahak ko ay yung makitid na trail na sumusunod sa gilid ng palayan, paliko sa paanan ng Burol kung saan naroroon ang lumang sementeryo. Maliwanag ang buwan, sapat para makita ang mga anino at hugis ng mga puno. Habang naglalakad, napansin kong unti-unting nawawala ang mga karaniwang tunog ng gabi. Nagsimula itong katahimikan. Walang huni ng kuliglig, wala ring kahol ng aso. Pati ang hangin ay parang tumigil. Ang naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga at ang yabag ng aking mga tsinelas sa tuyong lupa. Hindi ko alam kung dahil lang sa alak, pero biglang bumigat ang aking mga hakbang. Papalapit na ako sa lugar ng libingan nang may kung anong humila sa atensyon ko. Sa kaliwang bahagi ng daan, ilang metro ang layo, kitang-kita ko ang isang puntod na tila gumagalaw. Huminto ako, nagpahid ng mata at tiningnan ng mabuti. Sa malamlam na liwanag ng buwan, may isang figura na unti-unting umaangat mula sa lupa. Una kong naisip na baka tao lang. Baka may naglilibing. Pero alauna na ng madaling araw, imposibleng may nagtatrabaho pa sa oras na yun. Pinilit kong maging lohikal. Baka ligaw na hayop? Hindi, dahil masyadong malaki ang hugis at may balangkas na tila tao. Nang tuluyan nang makaangat ang figura, para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Isang nilalang na anyong tao ang nakatayo sa ibabaw ng puntod. Ang katawan nito ay halos kalansay na lang. Matigas, payat at halos butot balat na nabubulok. Ang mga braso at binti ay tila hindi maibaba ng maayos. Nakataas ang mga siko at nakabaluktot ng hindi natural. Ang ulo ay nakatingin diretso lang. Hindi maigalaw sa kaliwa o kanan at lalong hindi maitaas o maibaba. Para bang nakaipit ang leeg sa isang posisyong hindi na mababago at ang mga mata, kahit anino lang ang nakikita ko sa ganoong distansya, alam kong hindi ito mga matang may buhay. Nanlaki ang mga mata ko, pero ni isang salita ay walang lumabas sa bibig ko. Napako ako sa kinatatayuan. Pinagmamasdan ang nilalang na yun na ngayon ay tila nag-a-adjust sa sarili nitong katawan. Ang amoy na dumating sa akin ay matapang at mabahong halo ng lupa at pagkabulok. Pagkatapos ng ilang sandali, naalala ko ang kwento ni Lola, ang amalanhig. Yung sinasabi nilang bumabangon mula sa libingan kapag hindi na ipasa ang sumpa. Wala na akong oras para isiping pamahiin lang ito. Nasaksihan ko mismo. At sa saglit na yun, tila naramdaman ng nilalang ang presensya ko. Kahit hindi nito magawang ibaling ang ulo, ang buong katawan nito ay dahan-dahang pumihit sa direksyon ko. Ang mga paa, kahit tila walang kasukasuan, ay humakbang. Mabilis, pumipitlag, ngunit sa bawat hakbang ay lumalapit ito ng walang hirap. Bigla akong natauhan. Kailangan kong tumakbo. Pumihit ako at humarurot pabalik sa daan kung saan ako nanggaling. Naririnig ko sa likod ko ang mabibigat na yabag. Hindi gaya ng normal na pagtakbo. Parang may pumapalakpak na tuyong kahoy sa lupa. Minsan, pumapaling ako pakanan, pero hindi sumusuko ang humahabol. Mabilis, napakabilis para sa isang katawang ganoon katigas. Sa takbo kong yun, muntik na akong madapa nang masabit ang paa sa ugat ng puno. Napasigaw ako nang makitang nasa mismong gilid ko na halos ang nilalang. Kitang-kita ko na ngayon ang mukha nito. Tuyot na balat na nakadikit sa bungo, bibig na nakanganga at walang tunog, at ang mga matang mapupungay ngunit nakatitig sa akin o sa kung nasaan ako. Sa kabila ng kawalan ng kakayahang igalaw ang mata. Sa likod ng isip ko, may naalala akong sinabi ni Lola tungkol sa amalanhig. Hindi raw nito maigalaw ang ulo, kaya kung ikaw ay nasa ibaba ng antas ng kanyang paningin, mahihirapan itong makita ka. Hindi ko alam kung totoo, pero wala nang choice. Nang makakita ako ng isang malaking puno ng akasya na may mababang sanga, mabilis akong nagbawas ng direksyon at yumuko ng napakababa habang dumudulas sa ilalim ng sanga. Narinig ko ang malakas na pagtama ng katawan ng nilalang sa sanga, pero hindi ito natigil. Lumagapak ang sanga, pero nagpatuloy ang paghabol nito, tila lalong nagalit. Ang akala kong kahinaan ay hindi sapat para pigilan ito. Patuloy ako sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa isang maliit na ilog na may mabilis na umaagos na tubig. May kwento rin ang matatanda na ang amalanhig ay hindi kayang tumawid sa umaagos at malinis na tubig dahil ito raw ay simbolo ng kadalisayan at nagtataboy sa mga isinumpang nilalang. Hindi ko na pinag-isipan pa. Basta na lang akong tumalon.
Ramdam ko ang lamig ng tubig na bumalot sa aking buong katawan. Halos sumigaw ako sa lamig, pero ang mahalaga, nakatalon ako sa kabilang pampang. Nang lumingon ako, nakita ko ang nilalang na nakatigil sa mismong gilid ng ilog. Nakatayo ito, nakatitig sa direksyon ko o sa kinaroroonan ko na tila hindi makatawid. Nagpabalik-balik ito sa gilid, ngunit bawat pagtatangka, parang may hindi nakikitang hadlang na pumipigil dito. Nanghihina ako, nanginginig sa lamig at takot, pero hindi ako makasigaw. Nakaupo lang ako sa pampang, pinapanood ang nilalang na pilit lumalapit ngunit hindi makatawid. Lumipas ang ilang minuto na tila walang katapusan. Maya-maya, nagsimulang magliwanag ng bahagya ang langit sa silangan. Papalapit na ang bukang liwayway. Napansin kong tila humihina ang nilalang. Ang mabilis nitong paggalaw ay naging mabagal. Ang matigas na tindig ay tila lumalambot. Unti-unti itong bumagsak sa lupa. Halos gumagapang pabalik sa direksyon ng libingan, ngunit malinaw na pinapanghinaan ito ng liwanag. Hindi na ako naghintay pa. Mabilis akong tumakbo pa uwi sa bahay ni Lola. Basang-basa, putik sa damit at nanginginig. Pagdating ko, niyugyug ko si Lola para magising. Nang makita niya ang itsura ko, agad siyang nagtanong. Pero hindi ako makapagsalita ng maayos. Humihingal lang ako at umiiyak. Kinaumagahan, isinumbong ni Lola sa mga nakatatandang lalaki sa baryo ang nangyari. Hindi na sila nagduda. Alam na nila kung ano ang ibig sabihin noon. Tinipon ng mga lalaki ang kanilang mga itak, sulo at gas. Pumunta sila sa libingan ni Tio Berting. Sumama ako kahit ayaw na ni Lola. Nang makarating kami, nakita naming bahagyang nakahukay ang lupa sa puntod at may bakas ng isang katawang kumayod pabalik sa loob. Doon, sa loob ng mababaw na hukay, nakahimlay ang katawan ni Tio Berting o kung anumang natitira rito. Wala nang paggalaw, ngunit hindi mapakali ang mga tao. Alam nilang pagsapit muli ng gabi, kung hindi nila ito sisirain, babangon na naman ito. Kaya sa araw na yun, sa harap ng maraming saksi, binuhusan nila ng gasolina ang bangkay at sinunog. Nanood ako mula sa malayo. Ramdam ang init ng apoy na kumakain sa katawan ni Tio Berting. Ang usok ay maitim at makapal at may amoy na hindi ko na maalis sa aking memorya. Matapos ang ilang oras, walang natira kundi mga sunog na buto at abo na muli nilang ibinaon. Sa pagkakataong ito ay may kasamang dasal at banal na tubig mula sa isang albularyo. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang karanasang yun. Marami nang nagbago sa buhay ko at bihira na akong umuwi sa Iloilo. Pero tuwing madilim ang gabi at naririnig ko ang tunog ng katahimikan sa labas ng bintana, bumabalik sa akin ang alaala ng gabing yun. Hindi na ako yung taong mapanghusga sa mga paniniwala ng matatanda. Ngayon, naiintindihan ko na may mga bagay na hindi kailangan ng paliwanag ng siyensya. Ang agimat, ang sumpa, ang amalanhig, mga bagay na noon ay inisip kong katang-isip lang, pero naging totoo sa harap ko. At alam kong kahit tapos na ang lahat, may bahagi ng takot na yon na mananatili sa akin.
Kaya sa tuwing may magkukwento tungkol sa aswang o amalanhig, hindi na ako tumatawa. Nakikinig na lang ako at naniniwala.